Bakit nga ba parang X na hindi makamove on ang Estados Unidos sa kumunoy ng gitnang silangan? Sa kabila ng trilyon-trilyong dolyar na nilustay at libu-libong buhay na ginawang alay, tila naging tradisyon na ng Amerika na pumasok sa isang gulo at iwanan itong mas malala pa sa dati. Ngayon, nasa isang malubhang sangandaan ng Washington, hindi nila basta-basta maiwan ang rehiyon dahil ang gitnang silangan ay hindi lang basta tuldok sa mapa para sa kanila. Ito ang kanilang Holy Trinity ng geopolitika. Una, ang kanilang forever na alyansa sa Israel na nakabaon na sa buto ng politika at relihiyon ng kanluran. Pangalawa, ang petrodollar system na siyang life support ng ekonomiya ng US dahil aminin natin, kapag nawala ang dolyar sa usapang langis, magiging barya na lang ang pera nila. At pangatlo, ang pagiging gatekeeper laban sa Russia at China na pilit sumisingit sa eksena para na ring nakakabit ang Amerika sa isang makinang sila rin ang gumawa. Kapag huminto sila, guguho ang kanilang pagiging bida sa mundo, pero kapag nanatili sila, patuloy lang silang mauubusan ng dugo. Para maintindihan ang adiksyon na ito, kailangan nating himayin ang Anatomy of Power ng Amerika na parang isang masalimuot na teleserye. Ang alyansa sa Israel ang nagsisilbing gulugod ng kanilang estratehiya, isang matigas na buto sa gitna ng katawang laging nagbabago. Kasabay nito, ang langis ng gitnang silangan ang dugong nagpapatakbo sa makina ng mundo. Ang sistemang petrodollar kung saan kailangang dumaan sa dolyar ang bawat patak ng langis ay ang cardiovascular system na nagbibigay ng lakas sa pera ng Amerika. Isipin mo na lang, kung biglang mag-collapse ang sistemang ito, ang epekto sa ekonomiya ng US ay parang isang malawakang atake sa puso na walang lunas. Dagdag pa riyan, ang gitnang silangan ang nagsisilbing central nervous system kung saan nagtatagpo ang mga ruta ng kalakalan ng Asia, Europa at Africa. Ang pagpasok ng mga karibal tulad ng Beijing at Moscow ay tinitingnan ng Washington bilang isang virus na kailangang patayin bago pa mahawa ang buong host. Kaya naman, sige lang sila sa pag-iniksyon ng puwersang militar kahit na ang totoo, sila na mismo ang nagpapalala sa sakit. Pero ang problema, ang lunas ng Amerika ay madalas na mas mapait at mas nakamamatay pa sa mismong sakit. Ang paboritong doktrina ng Washington ay ang simpleng surgical logic na putulin ang ulo ng ahas. Sa paningin nila, ang mga kalaban sa gitnang silangan ay parang mga tumor na kailangang tanggalin. Akala nila, kapag inalis mo ang bida tulad ng ginawa nila kay Saddam Hussein, Muammar Gaddafi o sa mga general ng Iran, bigla na lang hihinto ang buong operasyon at mamamatay ang kalaban. Ito ang mekanikal at medyo delulu na pag-unawa ng kanluran sa kapangyarihan. Isang pyramid na kapag tinibag ang tuktok, guguho ang lahat. Pero sa dami ng kanilang pagkabigo, lumalabas ang isang masakit na katotohanan. Hindi sila nakikipaglaban sa isang ahas na may iisang ulo. Ang anatomiya ng paglaban sa gitnang silangan ay hindi sumusunod sa basic biology na itinuturo sa Pentagon. Sa halip na ahas, ang hinaharap ng Amerika ay isang hydra, isang komplikadong network ng mga selula na eksperto sa pag-regenerate. Ang istruktura ng kapangyarihan ng mga grupong ito, lalo na ang mga bebe ng Iran, ay hindi nakasalalay sa isang tao lang. Kapag pinatay mo ang isang leader, hindi nag-exit ang system. Sa halip, nag-mutate ito. Ang trauma ng pag-atake ay nagtitrigger ng isang malakas na immune response. Ang pinatay na leader ay biglang nagiging martir, isang simbolo na mas mabilis pa sa algorithm kung magparami ng mga bagong mandirigma. Ang mekanismo ng pagpapalit ay automatiko, parang mga stem cell na agad pumupuno sa mga sugat. Kaya naman, ang bawat drone strike o asasinasyon na ipinagdiriwang ng Washington bilang tagumpay ay nagiging pataba lang para sa mas matapang, mas radikal at mas mahirap controlling henerasyon. Ang pag-atake ay hindi pumapatay sa sakit. Pinapalakas lang nito ang resistensya ng kalaban hanggang sa maging immune na sila sa bala ng Amerika. Upang tunay na magets ang paulit-ulit na epic fail ng kanluran, kailangan nating silipin ang mas malalim na anatomiya ng kanilang ultimate rival, ang Iran. Para sa kanluran, ang Iran ay isa lang rogue state,
isang kontrabida na kailangang i-cancel sa pamamagitan ng mga parusa at banta. Pero ang Iran ay hindi lang basta gobyerno. Ito ay isang malalim na estrukturang espiritual at ideolohikal. Ang kanilang sistema ay hindi lang tumatakbo sa lohika ng politika, kundi sa isang matinding paniniwala na nakaugat sa kasaysayan ng Shia Islam. Ang bansa ay tila isang malaking utak kung saan ang bawat neuron ay konektado sa mga alaala ng sakripisyo at paglaban. Kapag ang Amerika ay naglalapat ng presyon, hindi nila pinipilit ang isang gobyerno na sumuko. Hinahamon nila ang isang buong sistema ng paniniwala na sadyang idinisenyo para tiisin ang sakit at ipagdiwang ang paglaban sa mga itinuturing nilang mapang api. Ang konsepto ng pagiging martir o shahadat ay ang mismong DNA ng paglaban ng Iran. Tingnan mo ang kanilang watawat at mga simbolo ang salitang Allah, ang hugis ng espada at ang kulay ng dugo ay hindi lang basta aesthetics. Ito ang mga genetic markers ng kanilang pagkakakilanlan. Sa kanila, ang kamatayan sa kamay ng kaaway ay hindi pagkatalo kundi ang ultimate goal at pinakamataas na antas ng lehitimasyon. Kapag ang isang leader tulad ni Qasem Soleimani ay pinatay, hindi ito nag-iiwan ng vacuum. Sa halip, nag-iiniksyon ito ng bagong energy sa buong sistema. Ang dugo ng martir ay nagiging sustansya na nagpapatibay sa ideolohiya ng Estado. Ito ang pinakamalaking blind spot ng kanluran. Sinusukat nilang panalo sa dami ng nasirang gamit at napatay na tao habang ang kalaban nila ay sumusukat ng tagumpay sa lalim ng dedikasyon at kakayahang ibigay ang lahat para sa isang banal na layunin. Ang bardagulan sa pagitan ng Amerika at Iran ay isang klasikong halimbawa ng dalawang magkaibang doktor na tumitingin sa iisang pasyente. Ang kanluran ay tumitingin sa gitnang silangan gamit ang isang mekanikal at sekular na lente. Ang nakikita lang nila ay mga missiles, nuclear centrifuges at mga choke points sa dagat. Ito ay isang diagnosis na nakabase lang sa material na lakas. Sa kabilang banda, ang Iran at ang kanilang mga kakampi ay tumitingin sa mundo gamit ang lente ng kasaysayan, teolohiya at eskatolohiya. Ang nakikita nila ay isang mahabang digmaan ng kabutihan laban sa kasamaan ng mga inaapi laban sa mga mapang-api. Dahil dito, ang mga aksyon ng Amerika ay laging nagba-backfire. Ang mga parusa na dapat sana ay magpapahina sa ekonomiya ay nagiging resibo lang ng kalupitan ng kanluran na lalong nagpapatatag sa samahan ng mga tao at ng kanilang leader. Ang banta ay nagiging kumpirmasyon ng kanilang naratibo. Isang malubhang misdiagnosis na nauuwi sa trahedya. At ang pagkakamaling ito ay hindi lang limitado sa Iran. Damay ang buong diskarte ng kanluran sa mundong Islamiko. Ang mga patakaran ng Washington ay madalas na nakaugat sa isang malalim na kamangmangan sa anatomiya ng Islam. Sa kanluran, matagal nang hiwalay ang kwarto ng relihiyon at estado. Ang relihiyon ay naging personal na trip na lang. Dahil dito, akala nila ay ganoon din ang Islam. Ang hindi nila magets ay ang Islam sa orihinal nitong anyo ay hindi lang basta pagdarasal sa mosque. Ito ay isang komprehensibong operating system ng buhay, isang nervous system na kumokontrol sa politika, batas, ekonomiya at lipunan. Kapag tinatangka ng kanluran na piliting ihiwalay ang relihiyon sa politika sa gitnang silangan, para silang nagtatangkang tanggalin ang spinal cord ng isang tao at umaasang makakatakbo pa rin ang pasyente pagkatapos. Ang pagtatangkang i-label ang mga kilusang Islamiko bilang purong terorismo o pagiging atrasado ay isang mapanganib na oversimplification. Para itong pagbabawa sa isang komplikadong organismo sa iisang sakit lang. Ang Islam bilang pampulitikang puwersa ay nag-aalok ng isang alternatibong modelo ng pamamahala at katarungan na swak sa panlasa ng milyon-milyong tao na sawang-sawa na sa katiwalian ng mga sekular na diktador na madalas ay tropa pa ng kanluran. Ang DNA ng lipunang Islamiko ay may sariling codes para sa batas at obligasyon. Kapag ang Amerika ay pumapasok at sinusubukang burahin ang mga sistemang ito para palitan ng Western models, hindi nila nireresolba ang problema. Sa halip, lumilikha sila ng isang malawakang autoimmune response
kung saan ang buong lipunan ay nag-aalsa laban sa dayuhang katawan na pilit isinasaksak sa kanilang sistema. Dito napapasok ang pinakamalaking ilusyon ng Amerika, ang paniniwala na ang demokrasya ay parang imported goods na pwedeng i-ship at itanim gamit ang puwersa ng militar. Ang ideya ng regime change ay nakabase sa maling akala na ang mga lipunan sa gitnang silangan ay parang blankong papel na handang sulatan ng mga Western institutions kapag natsugi na ang diktador. Pero ang demokrasya ay hindi isang artificial organ na pwedeng i-transplant kahit kanino. Ang pagpapatalsik kay Saddam, ang pagkawasak ng Libya at ang 20 taong staycation sa Afghanistan ay patunay na ang pag-alis sa lumang sistema ng walang organikong kapalit ay nagre-resulta lang sa matinding pagdurugo. Ang itinanim na demokrasya ng Amerika ay laging nagiging isang rejected tissue graft kung saan ang host body ay marahas na sinusuka ang isang artificial na institusyon na walang ugat sa kanilang kultura. Ang pagtatangkang magtayo ng demokrasya gamit ang bomba ay parang isang nakakatawang metapora. Para kang kumuha ng mga chopstick, itinirik mo sa lupa at umasa kang tutubo ito bilang isang malagong puno. Ang chopstick ay galing sa puno, oo, parang ang mga institusyong dala ng US na galing sa demokratikong konsepto, pero ang chopstick ay patay na. Wala itong ugat, wala itong kakayahang kumuha ng sustansya sa lupang kinalalagyan nito. Sa katulad na paraan, ang paggawa ng konstitusyon sa loob ng isang green zone o pagtatayo ng parlamento habang may dayuhang sundalo sa labas ay pagtatanim lang ng mga patay na istruktura. Walang buhay, walang koneksyon sa masa. Kaya naman, sa unang ihip pa lang ng hangin ng krisis, tumba agad ang mga chopstick na ito at ang lipunan ay bumabalik sa dati nitong gawi kahit gaano pa ito kagulo. Ang tunay na demokrasya ay nangangailangan ng napakahabang ebolusyon. Hindi ito nabibili sa shelf. Ito ay produkto ng dantaon na karanasan sa politika at kultura. Ang demokrasya ay nangangailangan ng historical DNA. Kung titingnan ang kasaysayan ng Europa, ang kanilang sistema ay bunga ng mga digmaang sibil, rebolusyong industrial at pag-unlad ng gitnang uri. Ang mga prosesong ito ang bumuo sa cellular structure na sumusuporta sa kanila ngayon. Ang asahan na ang isang bansa sa gitnang silangan na may ibang-ibang kasaysayan ay biglang magiging Little America sa loob lang ng ilang taon pagkatapos bombahin ay isang purong pantasya ng mga taga-Washington. Isa itong paglabag sa mga batas ng geopolitical na biology na hindi pwedeng madaliin ng kahit anong superpower. Para patunayan ito, silipin natin ang ibang panig ng mundo. Ang pagbagsak ng Soviet Union ay nag-iwan sa Russia ng isang biglaang demokrasya na mabilis na naging oligarkiya at bumalik sa pagiging authoritarian dahil ang lipunan nila ay walang antibodies para sa liberal na demokrasya. Ang China naman ay nagbukas ng ekonomiya pero hinigpitan ng kontrol dahil alam nilang ang biglaang pagbabago sa politika ay magiging sanhi ng pagkabiyak ng kanilang bansa. Kahit ang South Korea na laging ginagawang example ng tagumpay ay dumaan sa mga dekada ng malupit na diktadurya at madugong protesta bago nila nalinang ang sariling sistema. Ang bawat bansa ay kailangang dumaan sa sarili nitong proseso ng pagdurugo at paghilom para makabuo ng matatag na katawan. Walang shortcut sa ebolusyon, kahit gaano pa karami ang iyong armas. Ang pagbuo ng mga institusyon ay parang pagbuo ng scar tissue. Bago tumibay ang balat, kailangan muna itong masugatan. Ang gitnang silangan ay nasa yugtong ito ngayon, patuloy na nasusugatan, pero madalas ay dahil sa pakikialam ng mga dayuhan na humaharang sa natural na proseso ng paghilom. Ang akala ng Washington na sila ang super surgeon na aayos sa lahat ay isang matinding kayabangan. Ang bawat pagtatangka nilang pabilisin ang kasaysayan ay nagre-resulta lang sa pagkasira ng mga tradisyonal na mekanismo ng lipunan. Ang tribo, ang relihiyon, at ang lokal na hierarchy, ito ang mga natural na white blood cells na nagpapanatili ng kaayusan kapag walang gobyerno. Kapag sinira ito ng mga bomba ng Amerika, iniiwan nilang walang depensa ang pasyente laban sa mga radikal na impeksyon na mas malala pa sa dati. Para malaman kung bakit hindi mapaghiwalay ang Islam at politika, kailangan nating bumalik sa roots nito. Hindi tulad ni Jesus na nangaral ng walang kapangyarihang pampolitika,
Si Propeta Muhammad ay hindi lang espiritual na leader. Siya ay pinuno ng Estado, commander ng militar, at mambabatas. Ang pag-usbong ng Islam ay kasabay ng pagbuo ng isang bagong kaayusan. Mula pa sa simula, ang relihiyon at pamamahala ay magkasama na sa iisang embryonic sac. Ang ideya ng ummah o ang komunidad ng mga mananampalataya ay hindi lang faith-based, kundi isang istrukturang panlipunan. Ang DNA na ito ay nanatili sa loob ng mahigit 1,000 taon. Ang politika sa rehiyon ay natural na umiikot sa axis ng relihiyon dahil ito ang orihinal na operating system na nagpatakbo sa kanilang sibilisasyon bago pa man dumating ang mga taga-kanluran. Ang natural na ebolusyon ng sistemang ito ay marahas na pinutol nang bumagsak ang Ottoman Empire. Ang Britanya at Pransya ay pumasok na parang mga parasitiko at hinati-hati ang rehiyon. Gumuhit sila ng mga hangganan sa mapa na parang naglalaro lang nang walang pakialam sa etniko o relihiyosong anatomiya ng mga tao roon. Lumikha sila ng mga bansang parang Frankenstein's monster, pinagsama-sama ang mga hindi magkakasundo sa ilalim ng mga hari o diktador na sunod-sunuran sa kanluran. Ang kolonyalismong ito ay nag-iwan ng malalalim na peklat. Ang mga institusyong itinayo ay hindi para sa tao kundi para sipsipin ang yaman, lalo na ang langis. Ang pagkaantala ng kanilang sariling modernisasyon ay nagdulot ng krisis sa pagkakakilanlan at matinding galit sa mga dayuhan. Dahil sa artipisyal na pagkakabuo ng mga estadong ito, ang mga gobyerno sa gitnang silangan ay madalas na walang tunay na suporta mula sa taumbayan. Para manatili sa pwesto, umasa sila sa dahas at sa tulong ng Amerika. Ang mga sekular na kilusan na sumubok mag-modernize ay madalas na nabigo o kaya naman ay pinatalsik ng mga dayuhan gaya ng ginawa ng CIA sa Iran noong 1953. Ang bawat pagkabigo ng sekular na politika ay sumisira sa tiwala ng tao. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang mga mamamayan ay laging bumabalik sa iisang lugar na may lehitimasyon, ang mosque. Ang mosque ay naging huling kuta ng pag-oorganisa at paglaban. Ang tanging institusyong hindi kayang buwagin ng mga diktador o ng mga dayuhang bomba. Ang pagkabigong ito ang nagbigay daan sa pagbabalik ng political Islam. Mula sa Muslim Brotherhood hanggang sa Revolusyong Islamiko sa Iran noong 1979, iisa lang ang sigaw. Ang solusyon ng kanluran ay puro katiwalian, kailangang bumalik sa ugat. Ang 1979 revolution sa Iran ay isang malakas na bioelectric surge na nag-rewire sa buong rehiyon. Ipinakita ng Iran na pwedeng patalsikin ang diktador na alaga ng Amerika at magtayo ng modernong estado gamit ang teolohiyang Islamiko. Ang tagumpay na ito ay nagpadala ng shockwaves na nagpapatunay na ang relihiyon ay isang mabisang makina para sa revolusyon. Ito ang sandali na tuluyan nang nawala sa hulog ang Washington dahil hindi nila makompute kung paano naging mas malakas ang pananampalataya kaysa sa kanilang mga teknolohiya. Kung ang Iran ang nagpakita ng lakas ng ideolohiya, ang Iraq, Libya at Afghanistan naman ang naging mga laboratorio ng epic failure ng Amerika. Sa Iraq nang pabagsakin ng US si Saddam noong 2003. Akala nila ay freedom ang hatid nila. Pero ang Iraq ay pinapanatiling buo ng isang malupit na diktadorya na pumipigil sa gulo ng iba't ibang sekta. Nang alisin ang diktador at buwagin ang hukbo, winasak ng US ang skeletal system ng bansa. Ang resulta? Hindi demokrasya, kundi madugong digmaang sibil, ang pag-usbong ng Al-Qaeda at kalaunan ang ISIS. Ang interbensyon ay hindi nagpagaling sa pasyente. Binuksan nito ang katawan at hinayaang lamunin ito ng mga impeksyon mula sa loob na sila rin naman ang nagdala. Naulit ang kwento sa Libya at Afghanistan. Sa Libya, ang pagkawawala ni Gaddafi ay nag-iwan ng vacuum na pinuno ng mga warlords at terorista. Ang bansa ay naging palengke ng human trafficking at armas. Sa Afghanistan naman, pagkatapos ng 20 taon at bilyong dolyar, gumuho ang lahat sa loob lang ng ilang linggo nang umalis ang US. Bumalik ang Taliban na parang nag-break lang saglit. Sa bawat kaso, pareho ang pattern. Ang pag-alis sa lumang rehimen ay hindi nagbubunga ng paraiso kundi naglalabas ng mga malalalim na bitak ng lipunan na matagal nang ibinaon. Ang Amerika, sa pag-aakalang tinatapos nila ang problema,
ay nagbabalat lang ng panlabas na layer para ilantad ang mas malalang kaguluhan sa ilalim. Ang mga bitak na ito ang mga fault lines ng rehiyon. Kapag ang isang superpower ay nakialam, lalo lang lumalala ang mga sinaunang hidwaan. Ang pagbagsak ng Iraq ay nagbigay daan sa Iran na lumawak na lalong nagpakaba sa Saudi Arabia. Ang gitnang silangan ay naging isang malaking chessboard ng proxy wars kung saan ang mga ordinaryong tao ang laging talo. Ang mga patakaran ng Washington na laging may kasamang human rights at democracy sa script ay sa katotohanan ang catalyst na nagpapabilis sa pagkawasak ng mga lipunang ito. Ito ang malagim na irony. Ang bansang nagsasabing magdadala ng kaayusan ay ang mismong source ng pinakamalalim na trauma sa anatomiya ng rehiyon. Bakit nga ba patuloy itong ginagawa ng Amerika? Oras na para hubarin ang maskara ng moralidad. Hindi kumikilos ang US dahil sa isang banal na misyon. Kumikilos sila base sa malamig na kalkulasyon ng interes. Ang mga naratibo tungkol sa paglaban sa diktador ay script lang para bigyang matwid ang gulo. Kung demokrasya talaga ang hanap nila, bakit BFF pa rin nila ang mga absolutong monarkiya sa rehiyon? Simple lang, dahil ang mga monarkiyang ito ay sumusunod sa gusto ng US at sinisiguradong tuloy ang daloy ng langis. Ang moralidad sa patakarang panlabas ng Amerika ay parang magarang gown na isinusuot lang kapag pabor sa kanilang geopolitikal na layunin, pero hinuhubad agad kapag pera na ang usapan. Para mas malinaw, tignan natin ang trato nila sa Iran versus North Korea. Ang North Korea ay may nuclear weapons at missiles na kayang umabot sa US mainland. Isang malinaw na banta. Pero bakit walang full-scale war? Sa kabilang banda, ang Iran na wala pang nuclear bomb ay laging nasa bingit ng digmaan. Ang sagot ay wala sa banta, kundi sa heograpiya. Ang North Korea ay nasa dulo ng mapa, walang control sa enerhiya. Ang Iran naman ay nakaupo sa Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang ikatlong bahagi ng langis ng mundo. Ang pagkontrol sa Iran ay tungkol sa pagkontrol sa aorta ng pandaigdigang ekonomiya. Hindi ito tungkol sa kaligtasan. Tungkol ito sa kung sino ang may hawak sa gripo ng yaman. Ang kapangyarihan sa enerhiya ang tunay na makina ng gulo. Ang sinumang may hawak sa gitnang silangan ay may hawak sa switch ng mundo. Kung ang Iran ay tuluyang kakampi sa China at Russia, tapos na ang boksing para sa pangingibabaw ng Amerika. Ang petrodollar ang huling pader na nagpoprotekta sa ekonomiya ng US. Kaya naman, ang agresyon ng Washington ay hindi tanda ng lakas, kundi sintomas ng desperasyon. Para silang pasyente na kailangang uminom ng mas matapang na gamot dahil nawawalan na sila ng kontrol sa sariling katawan. Ang adiksyon sa giyera ay galing sa takot na mawala ang mga resources na nagpapanatili sa kanilang imperyo. Ano na ang mangyayari sa gitnang silangan pagkatapos ng mga giyerang ito? Ang ilusyon na kapayapaan ang dulo ng pag-alis sa mga kalaban ng Amerika ay gumuho na. Ang mga bansa sa rehiyon, lalo na ang mga mayayamang bansa sa Gulpo, ay natauhan na. Na-realize nila na ang seguridad na pangako ng Washington ay parang scam. Kahit may base militar pa ang US sa kanila, kapag nagkagiyera, sila ang unang tatamaan at hindi sigurado kung isasakripisyo ng Amerika ang sarili para sa kanila. Ang trauma ng kawalang katiyakang ito ay nagdudulot ng isang overactive immune response. Ang resulta? Hindi kapayapaan, kundi isang napakalaking karera sa armas. Lahat ngayon ay nagmamadaling bumuo ng sariling kalasag dahil wala nang tiwala sa pulis ng mundo. Ang mga estadong ito ay naghahanap na ng independent deterrence, ang kakayahang protektahan ang sarili nang hindi umaasa sa pabago-bagong politika ng Washington. Nakikita natin ito sa pagbili nila ng mga advanced defense systems, drones at paggawa ng sariling armas. Ang rehiyon ay unti-unting nagiging isang fortress. Ang ironiya ay ang mga aksyon ng Amerika na layuning panatilihin ang kontrol ay siya mismong nagtutulak sa mga bansa na maghanap ng paraan para maging malaya sa kanila. Ang hegemonya ng US ay unti-unting kinakain ng sarili nitong mga pagkakamali, habang ang mga dating sunod-sunuran ay nagsisimula ng magkaroon ng sariling boses at lakas.
Ang pagbabagong ito ay isang malaking open house para sa ibang bansa dahil sa dami ng arte at kondisyon ng armas mula sa US, ang gitnang silangan ay tumitingin na sa ibang suppliers. Dito pumapasok ang mga tulad ng South Korea na may dekalidad na armas pero walang dalang drama ng imperialismo. Ang pagpasok ng mga bagong player ay nagpapabilis sa paglipat mula sa mundong kontrolado ng isa tungo sa mundong may maraming sentro ng kapangyarihan. Ang gitnang silangan ay nagre-recalibrate, naghahanap ng bagong balanse na hindi na nakasentro sa Washington. Ang dating playground ng Amerika ay nagiging isang seryosong merkado ng teknolohiya at kaligtasan na labas na sa kontrol ng Uncle Sam. Sa huli, dapat nating tanggapin na ang gitnang silangan ay hindi isang problemang kayang ayusin ng isang matalinong taktika o bagong leader. Hindi ito makina na pwedeng kumpunihin sa pamamagitan ng pagpapalit ng pyesa. Ito ay isang buhay at humihingang organismo na may malalim na kasaysayan at matinding paniniwala. Ang adiksyon ng Amerika sa digmaan ay galing sa kanilang pagtanggi na makita ang katotohanan ito. Pinipilit nilang basahin ang rehiyon gamit ang lente ng good versus evil o democracy versus dictatorship. Pero sa totoong mundo ng geopolitika, walang fairy tale. Ang patuloy na paggamit ng simpleng lente sa isang napakakomplikadong sitwasyon ay garantisadong receipt para sa tuloy-tuloy na pagkakamali. Ang pag-unawa sa gitnang silangan ay nangangailangan ng pag-unawa sa mahabang daloy ng panahon. Kailangan nating makita kung paano nagtatagpo ang relihiyon, politika, at ang peklat ng kolonyalismo. Ang pagkabigo ng Amerika ay hindi dahil sa kulang sila sa bala o pera. Ito ay kabiguan ng utak at imahinasyon. Hanggat tinatrato ng Washington ang rehiyon bilang pasyenteng kailangang operahan ng walang paalam, patuloy silang malulunod sa gulo na sila rin naman ang may gawa. Ang tunay na pagbabago ay hindi manggagaling sa mga drone, kundi sa pagtanggap na ang mga bansang ito ay may karapatang gumuhit ng sarili nilang tadhana base sa kanilang sariling historical DNA, hindi sa dikta ng ibang bansa. Ang gitnang silangan ay mananatiling sentro ng mundo hindi lang dahil sa langis, kundi dahil ito ang tagpuan ng kasaysayan, pananampalataya at kapangyarihan. Para sa ating mga nagmamasid, ang aral ay malinaw. Ang pagpapanggap na ikaw ang moral compass, habang sariling interes lang ang iniisip gamit ang dahas ay isang formula para sa sakuna. Ang hinaharap ng rehiyon ay hindi ididikta sa mga opisina sa Washington, kundi sa mismong lupain ng mga taong nakatira doon, ayon sa kanilang sariling mga patakaran. Ako ang inyong strategic analyst, nagpapaalala na sa likod ng bawat balita ay may mas malalim na puwersang nagpapatakbo sa ating mundo. Hanggang sa muli, manatiling mapanuri at huwag basta-basta magpapabudol sa naratibo ng mga makapangyarihan.